Si Yahweh, ang Diyos ng Israel, ay nagbigay ng pangako dito po sa mag-asawang si Caria at Elizabeth. By the way, si Elizabeth po ay pinsan ni Mary, na kung saan si Mary, siya nga po yung ginamit na instrumento ng Panginoon para mailuwal dito po sa mundo yung tagapagligtas. Ito pong si Caria, na asawa po ni Elizabeth, ay isa pong priest, isa po siyang pare. No? So, pag meron po tayong extra time sa ating po mga personal time at hindi pa po natin alam yung kwento po nito at hindi pa po natin ito nababasa, mas maganda po basahin niyo po ito. I urge you na basahin ito para mas ma-appreciate po ninyo yung mensahe po ngayong umaga. No? Binigyan ko lang po kayo ng summary. At yung pangako na ibinigay po ng Diyos dito kay Zechariah at kay Elizabeth ay napakasimple lang naman. Very simple. An old barren Elizabeth and an old temple priest, both past their time, will have their son. Sobrang tanda na, ugod-ugod na, marahil, or sabi nung ilang mga nag-aral, they are nasa post-menopausal na. Ito pong si Elizabeth during the time, at pinangakuan sila nung anghel na galing sa atin pong Panginoon ng simpleng promise lang naman, no? Magkakaanak sila. Habang binabasa ko po ito, habang pinagninilay-nilayan ko, I remember yung tawa ni Sarai nung sinabi po ng Diyos mismo kay Abraham yung kanilang pangako despite na sila po ay nasa past their time na rin, no? Ito pong simple promise na ito ay imposible po sa isip ng isang tao kung atin pong iisipin. Pero long story short, kung atin pong babasahin, ito pong nangyari dito sa teksto, si Zechariah hindi po siya niniwala. Kaya nga po hindi siya nakapagsalita after. Hanggang sa maipanganak, ito pong kanilang pangakong anak, no? Because kung atin pong titingnan, napaka-imposible na para sa kanila na matatanda na, barren pa si Elizabeth at past their time ay magkakaroon pa sila ng anak. But in verse 20, atin pong mababasa. Sabi po in verse 20, kung aakyat po tayo, sabi po dito, and behold, sabi po dito, you shall be silent and unable to speak until the day when these things take place because you did not believe my word, which will be fulfilled in their proper time. Makita natin dito na talagang hindi naniwala ito pong si Zechariah. Then here now, sa atin pong teksto, kung atin pong babasahin ito, 57 to 80, ang pinakabungad po nito, ito po ay nagsimula kung saan ipinanganak po ni Elizabeth yung pangako dito po sa unang mga verses na seem impossible, but ito pong promise na to was fulfilled by God. Tingnan po natin kung ano pong mahalagang mga bagay na makikita po natin na to. Ito pong event na to is more than biological event. It is a theological statement. It is a manifestation ng sovereignty ng ating po Panginoon sa lahat ng bagay. Yes, human nature, science, biology will tell us that this is impossible. Pero kung babasahin natin in Luke chapter 1 verse 37, sinabi po nung anghel kay Mary, for nothing will be impossible with God. Yes, sa edad nila, pwedeng hindi na sila manganak. Yes, sa edad nila, sa kalagayan at sitwasyon nila, pwedeng hindi na sila magkaroon ng anak. Pero wala pong imposible sa ating po Panginoon. Kahit ikaw ay barren, kahit ikaw ay matanda na, kung gugustuhin ng Panginoon na ikaw ay magkakaanak ka. That is the sovereignty ng ating pong Panginoon. Kahit sa ano pong edad natin, kung gugustuhin ng Panginoon na gamitin po kayo para sa kanyang kaluwalhatian, gagawin po ng ating pong Panginoon. That is the sovereignty of our Lord. A little background history po sa mga pangyayari po dito during the time ng ating pong Panginoong Jesus. In the first century, kapag ikaw po ay walang anak, ito po yung tingin sa inyo ng mga tao. Meron pong tinatawag na social stigma na ikaw po ay sinumpa o kayo ay under divine judgment. At ang tingin sa inyo ng mga tao ay marahil kayo ay nagkasala, marahil ito ay bunga ng inyong pagkakamali, marahil ito ay bigay ng Diyos na bilang parusa sa inyo. At dito po sa pangyayari na to, kung titingnan natin yung kalagayan ni Elizabeth at ni Mary, nung sila ay binigyan ng atin pong Panginoon, hindi lang po sila binigyan ng tagapagmana, which is napaka-importante during that time, especially yung binigay sa kanila lalaki, no? At napakahalaga siguro, especially kay Zechariah, na magkaroon ng anak ng lalaki. Bukod sa binigyan sila ng atin pong Panginoon, ng magiging tagapagmana ng kanila pong pamilya, magtutuloy ng kanilang pamilya, sabi po in verse 25, sabi dyan ni Elizabeth, kung atin pong babasahin, this is the way the Lord has dealt with me in the days when He looked with favor upon me,
to take away my disgrace among men. Inalis ng atin pong Panginoon yung kahihiyan dito po kay Elizabeth. Bukod sa may pangakong anak, may tagapagmana, may kita natin dito yung kahihiyan, inalis ng atin pong Panginoon. What I can see here is yung same way kung paano po yung Panginoon ay gumagamit ng kanyang mga tao. Kung paano po yung atin pong Panginoon kapag gusto niyang ipakita yung kanyang glory by showing grace and mercy, kung gusto ng ating pong Panginoong i-accomplish yung kanyang plan, ito po yung kanyang same pattern na ginawa niya kung atin pong babasahin yung scripture. From shame, he turned that to honor. From sinner, he turned that to believer. Makita po natin yan sa scripture, sa buhay ni Pablo, na siya po ay dating persecutor ng church. Nakakahiya kung titingnan natin, bigla ka naging Christian. Dati, pinuusig mo yung mga Kristiyano, pero ngayon, ikaw ay tagapag-defend ng word. Si Moises, na dating pumatay, na wanted sa Egypt, pero ginamit ng ating pong Panginoon para paalisin yung kanyang bayan. Si Peter, na itinatwa ng ating pong Panginoon 3 beses, pero ginamit ng Panginoon sa napakalaking ministeryo after na umakyat ng ating pong Panginoon sa kalangitan. From shame to honor, from sinner to believer. But here in our context, kung titingnan po natin closely, kung ano po yung ginawa ng ating pong Panginoon dito kay Elizabeth, God turned her shame into honor by answering maybe yung pinaka-greatest prayer nitong mag-asawa na to. O maybe ni Elizabeth, no? Ano yon? Yung magkaroon po sila ng anak. Ano makikita po natin dito? This also shows yung sovereignty ng atin pong Panginoon. Pangalawa, this also shows yung perfect timing ng atin pong Panginoon. At lahat tayo nararanasan natin yan. No? Kung atin pong, tayo lang ay magiging, anong tawag doon? Yung parang conscious sa lahat ng ginagawa ng atin pong Panginoon. Makita natin kung gaano ka-perfect yung timing ng atin pong Panginoon sa atin pong buhay. At ito yung naranasan ni Elizabeth. After 9 months, and maybe, hindi lang 9 months, maybe 50 years or more or less 50 years of waiting para sagutin ng Diyos yung kanilang panalangin, in verse 57, which is our text, dumating yung pinapanalangin ng atin ni Zechariah at ni Elizabeth. Sabi po dyan, now the time had come for Elizabeth to give birth, and she gave birth to a son. And that is the very perfect timing para dumating ito pong anak nila. No? Pwedeng dumating yung anak nila, pwedeng dinulog ng Panginoon yung anak nila bago pa itong mga pangyayari to, bago sila ay maging matatanda na, bago yung kanilang katawan na hindi na kayang mag-alaga ng bata. Pero sino magpiprepare ng daan ng atin pong Panginoon? It is a perfect timing according sa perfect plan ng atin pong Panginoon para i-redeem yung mga tao mula sa kasalanan. May kita po natin dito na yung pangako ng atin pong Panginoon are never early, never late. They are governed by His perfect sovereignty. Hindi ko po mapigilan na ikwento yung akin pong karanasan nung ako po ay bata. Meron po akong isang panalangin na talagang matagal ko siyang ipinapanalangin. I prayed seriously, sincerely, na alisin ng Panginoon yung bagay na yon. Meron po akong hika nung bata ko. And when I was elementary, talagang hirap na hirap ako doon. Nagsimula ako mag-pray, naalisin ng Panginoon yung karamdaman na yon. If my memory serves me right, siguro mga 2005 yon. Grade 5 ako, nag-start po akong sa ministry. The same year ako po ay nabaptize. And I seriously pray sa ating po Panginoon na alisin po yung aking pong karamdaman na yon. No, yung asthma, napakahirap. Siya minihika dito, ang hirap minihika, no? So, sasakay ako ng jeep, ganun ka, papasok. Ayaw, minsan ako papasokin ng nanay ko, sabi niya, huwag ka na pumasok kaya. Hindi, okay lang ako. Yan. Pero, napakahirap. Pero deep inside sa akin, kahit ako ay naglilingkod sa ating Panginoon during that time, talagang ipinapanalangin ko, na, Lord, alisin niyo po itong bagay to. Hindi ko makakalimutan yung isang panalangin ko na sinabi ko sa Panginoon, huwag niyo akong hayaan na mamatay sa asthma. Sabi ko gano'n. Kahit iba na, wag na lang sa asthma, kahit ano. Kung di mo aalisin, kahit siguro ano lang, wag na lang sa asthma. And I have this attitude even before, na kapag ako po ay nalalangin for something na feeling ko hindi mababago, I will accept and I will move on. Tatanggapin ko yung mga bagay na yun. And I will pray to God na bigyan mo ako ng peace of mind, na kung di mo to aalisin, bigyan mo ako ng peace of mind. And I literally pray, may mga panalangin ako na talagang ganun ang ginawa ko, no? Actually, pinalangin ko, tumangkad ako. Iniyak ko sa Lord yun.
natumangkad ako. Sabi ko, naalala ko yung prayer din ng tatay ko. Sabi niya, alam mo panalangin ko sa'yo, anak, kahit kapantay lang kita. Medyo matangkad po kasi tatay ko. 5'6", 5'7" yung tatay ko. Ako 9'2". Yan. 9'2" sa paglaki. Yan. So, 5, hindi ko alam kung anong height ko. 5'11" lang ata. 5'11". Okay. I really literally pray for that. Marami ako mga panalangin nung panahon na yon. Siguro second year high school ako or third year high school ako, tinanggap ko na hindi na ako lalaki. Even tong buho ko, pinag-pray ko yan. Sabi ko, Lord, huwag sana akong maubos yung buho ko. And then sabi ko, mukhang ito na talaga kapalaran ko, no? Ito talaga yung nais mo. Sige, okay na yan. And then binigyan ako ng peace of God, ng peace of mind ng atin pong Panginoon. No? Even use that para, mismo, ginagamit ko para magpatawa yung aking mismong mga kalagayan. Many other prayers na ipinalangin ko sa ating pong Panginoon. Maraming tinugon yung ating pong Panginoon. Marami siyang ibinigay sa akin. But before I graduated, I think 2014 yon, yung asthma ko talaga naging serious siya. So nahirapan akong, sa practicum ko, nahirapan ako nung nagtrabaho na ako in 2015. Actually, 2015, nagtrabaho ko 1 year. Pagkatapos nung tumigil ako sa pagkatrabaho. Kasi grabe na nga yung nararamdaman ko sa katawan ko. Dahil po doon sa asthma na yon. And again, it reminds me, yung aking panalangin nung ako'y bata pa. Around 2016 or 2017, nakilala ko po yung isang doktor dyan sa Dalandanan OPD. Then binigyan niya ako ng isang maintenance na inumin ko naman siya. Until daw iniinom ko siya. And for the first time of my life, gumising ako ng umaga na hindi ako hinihika. Tinupad ng Lord yung aking panalangin. Naging makakalimutin nga lang po ako dahil sa maintenance na aking pong iniinom. And before God answered my prayer in 2016, one thing na naalala ko noon, I made busy yung aking sarili sa ministry. And that was the time actually na nasulat ko yung 2 composition ko. And 2017, yun nga, tinupad ng atin pong Panginoon yung aking panalangin. Is it because I'm worthy kaya tinupad ng Panginoon yung aking panalangin? I will tell you frankly, it's not about dahil naglingkod ako sa ating pong Panginoon. It's all about His grace. Dahil sa Kanya pong grasya lamang. And looking back, dito po sa ating text, ito sa mga verses, before po yung ating teksto sa umagang ito, dito po si Zacarias and si Elizabeth ay napakatanda na nila nung dumating po ito pong anghel. Para sabihin po sa kanila, hey, sinugon ng atin pong Panginoon, tinugon ng Diyos yung inyong panalangin. And this strikes me a lot nung aking pong binabasa to. In verse 13, basahin po natin. Sabi dito, but the angel said to him, do not be afraid, Zacarias, for your petition had been heard. Tuloy po natin, and your wife Elizabeth will bear you a son, and you will give him the name John. Would you think na ito pong si Zacarias and si Elizabeth still praying a child during this time of their life? Matanda na sila, marahil sinuko na nila sa Panginoon itong panalangin na to. Oh, sige Lord, kung hindi na ito yung nais mo, sige, bigyan mo na lang kami ng peace of mind. Kaya tinanong ni Zacarias, nung sinabi sa kanila ito nung anghel, no? Nagulat si Zacarias, halos hindi siya maniwala. Nung sabi niya, as in verse 18, sabi nila, as ni Zacarias, how will I know for this certain? Ito pong si Zacarias, isang priest po siya. Yung kanyang tungkulin kung atin pong babasahin sa upper part, ay siya po yung nakatalaga dun sa time na ito as the incense priest. Siya po yung magdadala dun sa incense altar doon sa templo. No? So kung atin pong pag-aaralan yung in the book of Leviticus, kung paano po sinusunod ng mga priest, ito pong kanila pong tungkulin. Ito pong pangyayari na to na si Zacarias ay dinala o na-appoint as an incense priest ay once in a lifetime opportunity po para sa kanya. Na siya po ay pupunta doon sa dakong banal. No? Hindi po doon sa dakong kabanal-banalan kasi doon sa dakong kabanal-banalan only the high priest ang pwede po doon. At maybe bago po siya pumasok sa time na yon, sabi po ng mga nag-aral, nung time ng Panginoong Hesus, nasa around 20,000 na mga priest sa lineage ni Zacarias yung nandun. So nagbubunutan po sila para malaman kung sino po yung papasok doon. So ibig sabihin, once in a lifetime niya lang yon. Napupunta siya sa dakong banal at ibibigay niya yung panalangin niya.
Okay? Pwedeng panalangin ito para sa Israel, pwedeng itong panalangin na to para sa kanyang sarili. Pero sabi nung ilang mga nag-aaral, napaka-selfish naman kung yung sarili yung kanyang tutugon, ibibigay sa atin pong Panginoon. Pero nung siya'y dumating po dito sa sa dakong banal, nung siya po ay nandoon sa kanyang paglilingkod, nananalangin doon po sa altar of incense, dumating yung anghel, sinabi sa kanya na tinugon ng Diyos ang iyong panalangin, nagulat siya. Marahil hindi na nila pinapanalangin. Marahil tinigil na po ni Zacarias yung kanilang pananalangin during the time. Marahil nag-move on na sila during the time. Dahil nga po sa kanila pong katandaan. But I believe, Zacarias and Elizabeth, once in their life, sincerely pinanalangin nila sa Diyos, inilapit nila, dinulog nila sa ating pong Panginoon, na Lord, kung inyo pong pahihintulutan, hayaan niyo po na magkaanak kami. Nung sila po ay mga bata pa. Many years later, tinugon ng Diyos yung kanilang panalangin. Ganun po sa ating pong buhay, no? May mga panalangin tayo before na seemingly hindi pa tinutugon ng ating pong Panginoon. Then magugulat na lang tayo tutugunin niya ng ating pong Panginoon. Kung kayo nananalangin para sa inyong mahal sa buhay, anak mo man yan na maligtas, na makakilala sa ating pong Panginoon, tuloy mo lang yung iyong panalangin. Maybe sooner or later, in God's perfect timing, just like what happened here sa buhay ni Zechariah at ni Elizabeth, darating po yan at tutugunin ng ating pong Panginoon. Naalala ko yung tatay ko, dalawang beses ko lang po narinig na umiyak yon. Una, nung graduation ko. Pangalawa, kapag siya po ay nanalangin. Ano gusto ko pong sabihin, mga nanay, mga tatay, ako po nung bata ko, pasaway ako. Pero nandito ako ngayon sa harap nyo. Dahil meron po nanalangin sa akin. Naging resulta ng panalangin na aking mga nanay, mga tatay, kung gusto niyo po yung anak nyo ay katagpuin ng atin pong Panginoon, lumakad sa harap ng atin pong Panginoon. Huwag niyo pong tigilan yan, ibabad niyo po yan sa panalangin. Si Ate Jenny, pinag-pray ko rin yan, pero hindi specific na para sa mga kabataan. Pinag-pray ko sa ating pong Panginoon ay gusto ko tahimik, gusto ko mainhin, binigay ng ating pong Panginoon. Nakalimutan ko lang ipag-pray na sana matangkad para yung anak namin medyo malaki. Dalawang specific yon, hindi ko talaga makakalimutan. Lord, sana hayaan mo gusto ko yung tahimik, si nanay ko madalda. Tapos gusto ko sana, physical, hindi ko masyadong pinalangin. Gusto ko tahimik at gusto ko yung musically inclined, yun pala yung aking isang And then, tinupad ng ating Panginoon. Pero matagal yung bago yung dumating. Tapos na po akong sa pag-aaral, no? Kaya kung may mga panalangin po tayo, pagpatuloy lang natin yan, no? Maybe, at dapat yung panalangin natin sincere, tulad po ng naging panalangin po ni Zacarias. Kasi ang sabi po dito ng anghel, your petition, no, ay dinugot ng atin pong Panginoon. At nangyari po ito doon sa time na hindi po nila ini-expect, but doon sa time ng atin pong Panginoon, na masasabi natin ito yung pinaka-perfect time. Continue po tayo. Meron pa po akong isang nakitang or noticeable moment na makikita po natin dito at maaari tayong matuto. In verse 8, kung tayo po ay aakyat, basahin po natin. Sabi po dito, now it happened that while he was performing his priestly service before God in appointed order of his division. So ano pong makikita natin dito? Even though, anak ko po yan, even though it seems na yung kanilang panalangin na magkaanak ay walang sagot sa atin pong Panginoon, ano pong ginagawa ni Zacarias? Naglilingkod pa rin po siya sa atin pong Panginoon. Still, ginagawa niya po yung duty niya as a priest na itinatang po sa atin pong, ng ating pong Panginoon. Same thing po sa atin, no? Na dapat po natin gawin. Habang tayo po ay naghihintay na sagutin ng atin pong Panginoon yung ating mga sincere prayers, yung mga talagang naisin ng atin pong mga puso, no? Ano yung dapat nating gawin? Katulad ng ginawa ni Zacarias, we must work in his vineyard. We must perform yung ating duty, ministry man to sa church o ministry outside the church. We must use yung atin pong buhay para paglingkuran yung atin pong Panginoon. At ito pong bagay nito, makikita natin, ito po ay nagpapakita kung talagang sinusunod natin yung atin pong Panginoon. If we really obey yung atin pong Panginoon. At the same thing, ito ay nagpapakita bakit natin sinusunod yung atin pong Panginoon. Are we following Him because we gain from Him, or we are following Him because we believe sa atin pong Panginoon? Because if we stop following God, when we don't get kung ano yung binibigay sa atin ng atin pong Panginoon, hinihingi natin sa atin pong Panginoon, it only means that our obedience is based on merit rather than on faith. Yung ating pagsunod ay dahil lang may nakukuha tayo sa Panginoon,
Hindi dahil tayo ay naniniwala sa Kanya, na tayo ay may pananampalataya sa Kanya. And we can learn it from Zacarias' response after i-fulfilled ng ating pong Panginoon yung Kanyang promise. Yung tinatawag nating obedience of faith. In verse 58 to 59, sabi po dito, her neighbors and her relatives heard that the Lord had displayed His great mercy toward her, and they were rejoicing with her. And it happened that on the 8th day, lang po, dumoble yung sulat. In 8th day, they came to circumcise the child, and they were going to call him Zacarias. Ano pong ipapangalan doon sa bata? Zacarias, after his father. According po sa tradition, ito pong mga ng pamilya nila Zacarias, especially in Jews, kapag ikaw ay nagkaanak, isusunod doon sa pangalan ng tatay. Buti na nga lang po, hindi in-insist ni Zacarias, no, na John yung pangalan. Sinunod niya yung ating pong Panginoon. Kundi medyo pangit pakinggan yung Zacarias the Baptist. No? Mas magandang pakinggan yung John the Baptist. Muntik nang maging Zacarias the Baptist, no, si John the Baptist. No? So, kapag ikaw ay merong anak na lalaki, kung ikaw ay may susunod na anak, according sa customs and tradition po nitong mga tao na to, ay ibibigay mo after doon sa yung pangalan ay after doon sa pangalan ng tatay. Pero nung makikita natin dito, nung dumating na yung baby, anong ginawa ni Zacarias at ni Elizabeth? Mute pa po si Zacarias nito, hindi pa siya nakakapagsalita. They insisted na ang pangalan po ng anak is John. Nung sinabi nga ni Zacarias, ni Elizabeth, na John ang pangalan, sabi po ng mga kasama niya sa marahil, ito ay mga kamag-anak niya. Hindi lang po siguro ito nakikimarites nung nanganak si wala naman siguro nanganak na may nakikimarites sa paligid. No? Sabi kasi dito neighbor, marahil ito ay mga kamag-anak din nila. No? At sabi nila, wala pang ibang John na pinangalan doon sa lahi natin. No? Puro Zacarias siguro yung pangalan nila. Pero nung ginawa po ni Elizabeth tsaka ni Zacarias, still in-insist nila, no, ang pangalan nito ay John. Because yun yung sabi ng anghel na ipapangalan namin John. Zacarias has all the right na pangalanan ng kahit anong pangalan itong anak nila, the most awaited son na meron sila. But he chose to follow and obey yung sinabi ng ating pong Panginoon. Sabi ng anghel, and you will name him John. And this was an act of submission to divine command ng ating pong Panginoon doon sa templo na sinabi po ng anghel sa kanya. Another thing na makikita po natin dito sa passage, in verse 6, sabi po dyan, akyat tayo konti. They were both righteous in the sight of God, walking blamelessly in all commandments and requirements of the Lord. In verse 7, but they had no child because Elizabeth was barren, and they were both advanced in years. Ano pong makikita natin dito? Yes, righteous sila sa paningin ng ating pong Panginoon. Yes, sinusunod nila yung lahat ng kautusan ng ating pong Panginoon. Naglilingkod sila sa ating pong Panginoon. Natagpuan silang tapat sa harap ng ating pong Panginoon. Pero yung response ng ating pong Panginoon sa ating pong mga panganalangin ay hindi po nakabase doon sa ating worthiness. Hindi porket tayo ay righteous, hindi po porket tayo po ay good, hindi po porket tayo ay obedient. But don't get me wrong sa bagay na to. Dapat po nating i-continue yung ating pong mga attitude na yon in working sa ating pong vineyards ng ating pong Panginoon. But here sa ating pong text, dito po sa ating passage, God never answered yung kanilang panalangin because they were righteous, because they were performing yung kanila pong duty. Hindi po dahil doon. Dahil kung ito yung reason, masasabi po natin na tinupad ng Lord yung kanilang panalangin dahil sila ay worthy. At baka ako din, tutuparin ng ating pong Panginoon yung aking panalangin kasi ako ay worthy. Kung ating pong titingnan dito, ang sabi po ng anghel, dito po kay Zacarias, and angels tells them to name the child John. Bakit kaya? To remind them that they were not worthy, and it's all because of grace. Ang ibig sabihin po yung nung Yohanan ay sa Hebrew ay God is gracious or Yahweh is gracious. So ating pong makikita dito na yung katugunan ng Panginoon sa kanilang panalangin ay hindi dahil sila ay worthy, but it is because of His grace. Again, it's because of His grace. So every blessing, every victory, every answered prayer we receive mula sa ating pong Panginoon, we receive that not because we are worthy, but because of His grace. Dahil tayo po ay kinabagan lang ng ating pong Panginoon. Every good and perfect gift that we receive from God, we receive that because of the grace of God and His grace.
alone. At yun po yung dapat nating maunawaan sa bagay na ito. I'm here because of God's grace. Nandiyan kayo dahil sa grasya ng ating pong Panginoon. Lahat tayo nandito ay dahil sa grasya ng ating pong Panginoon. Many years ago, when God made me realize itong word na grace na ito, and it has been the principle ng aking buhay, na lahat ng bagay ay dahil lahat ng aking makuha, lahat ng meron ako, it's because of grace ng ating pong Panginoon. My life verse is 2 Corinthians 12 verse 9 and Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Kaya yung dalawang anak, ano po yan, may grace yan sa pangalan nila. No, yung Gianna, ang ibig sabihin po niyan, yung translation po ng Gianna ay God is gracious. Tapos yung Jania naman po is God answered. Dapat lalaki eh. Gabriel sana ipapangalan namin, which is the messenger of God. Pero ang gusto kong sabihin dito, kaya nilagyan ko ng grace, paglaki nila ipapaliwanag ko sa kanila anong ibig sabihin ng grace. Na yung lahat ng bagay na kanilang matatanggap ay dahil lamang sa grasya ng ating pong Panginoon. And they will never forget that because that nasa pangalan po nila yan. And I'm always amazed doon po sa grasya ng ating pong Panginoon. May kita po natin dito sa buhay ni Zechariah. After they receive yung God's grace, the moment na inobey niya yung sabi ng anghel na pangalanan nitong John, ano pong nangyari doon? Yung kanyang pong tang ay nag-loosed, yes. Na-restore yung kanyang speech, nakapagsalita po sa ulit. Before we look, doon sa action na ginawa po ni Zechariah, after po siya ay makapagsalita ulit, makikita po natin dito yung reaction ng neighbors, ng mga nakimarites. Malamang talaga ito po ay kanyang mga kamag-anak din, no? Yung tinutukoy po ditong community or neighbors, or yung mga kapitbahay niya, literally. No? In verse 65, mababasa po natin dyan. In verse 65, sabi po dyan, after po makapagsalita nito ni Zechariah, fear came on all those living around them, and all these matters were being talked about in all the hills country of Jerusalem. Sa unang part, sabi po doon, and fear came on all those living around them. Ito pong naranasan nilang fear ay hindi po ito fear of terror, pero ang sabi po dito ay pobos. No, ang ibig sabihin po nitong pobos ay holy awe, no? Na ma-realize po nitong mga tao na to na yung hand of the Lord was uniquely upon dito po sa bata na ito na ipinanganak ni Elizabeth. Na it seems they were saying na itong bata nito ay galing talaga sa Diyos. Yung takot na naranasan nila. No, hindi po yan yung pobos na tinatawag hindi po yan yung tinatawag nating takot sila dahil because of terror, but because of holy awe, na parang iniisip nila talagang galing sa Diyos itong bata na to, no? So in verse 66, mababasa natin dyan, all who heard them kept them in mind, saying, what then will this child turn out to be? For the hand of the Lord was certainly with him. So ano pong ibig sabihin nito sa atin, no? We receive blessings mula sa atin pong Panginoon, tulad po ng naranasan ni Zacharias. Ang pinakamahalaga pong bagay na dapat nating gawin kapag nakareceive po tayo ng blessing mula sa atin pong Panginoon is kung paano po natin ito gagamitin. Especially those blessings na nakikita po ng ibang mga tao. Ano pong sabi dito ng mga tao? All who heard them kept them in mind, sa isip lang nila, saying, what then will this child turn out to be? Ano kayang kalalabasan itong tao na to? Ito, sa atin pong mga buhay, kung meron tayong mga natanggap na mga pagpapala sa atin pong Panginoon, ito man po ay hayag o hindi sa mga tao, dapat po ito ay gamitin natin para sa atin pong Panginoon. Ito man ay sasakyan, ito man ay bahay, or even yung mga new discovered nating mga talent. And sinasabi natin, ito ay galing sa Panginoon, ito ay binigay sa atin ng ating pong Panginoon. At nakikita ng mga tao, napaka-bless naman itong tao na to. Lahat ng mga bagay parang ibinigay sa kanya ng ating pong Panginoon. Galing talaga sa Panginoon yan, binibless talaga sila. Ang tawag po doon yung pobos, yun yung tinatawag nating holy awe.
Iba po yun sa banal na inggit, no? Hindi po totoo yung banal na inggit. Dati medyo naniniwala ako doon. Pero one message, naging message na ating pong bishop, no? Nung nandito na ako sa COCM, oo, naintindihan ko na, hindi totoo yung banal na inggit. Ito pong holy o na naranasan itong mga tao na to ay hindi banal na inggit. Ito po ay reverence sa atin pong Panginoon. Pagbibigay nung mataas na pagtingin sa kapangyarihan ng ating pong Panginoon mula dun sa blessing na tanggap ni Zacarias. Lagi po nating tatandaan, blessings inspire reverent awe, and it should always be. Kapag tayo ay natanggap ng blessing mula sa atin pong Panginoon, and we claim na sa galing to sa atin pong Panginoon, the most important question na dapat po nating tanungin sa atin pong mga sarili, and the same question na tinanong nitong mga tao sa kanila pong sarili, what then this turn out to be? Ano kayang kalalabasan nito? Ano pong ibig sabihin nito? Means, saan kaya pupunta yung credit? Where the credit goes. Isa pong manifestation na yung credit ay mapupunta sa atin pong Panginoon. Kapag tayo po ay nakatanggap ng mga pagpapakala, it's not just because we say sa atin pong mga post sa FB na to God be the glory, sa Diyos ang papuri, sa Kanya galing napakabuti, but because ginamit natin yung mga blessing na yon para sa glory ng atin pong Panginoon. Now, tingnan po natin yung reaction ni Zacariah after niya pong makapagsalita in verse 64. Sabi po dito, and at once his mouth was open and his tongue loosed and began to speak in praise of God. After pong ma-receive ni Zacarias, ito pong God's grace, the moment na siya po ay nag-obey sa atin pong Panginoon na pangalanan ng John, yung anak niya, nagkaroon po siya ng salita. Ano pong makikita natin dito? Yung Diyos, nakikita niya po kung anong laman ng atin pong mga puso. Yung Lord, nakikita niya yung laman ng puso ni Zacarias. Alam ng Diyos kung yung kanyang pagsunod ay genuine o hindi. Nung pinangalanan niyang John, itong bata na to, sinulat niya doon sa tablet, pangalanan niyo yung John, bigla po siyang nakapagsalita. Because nakita ng Diyos na totoo yung pagsunod ni Zacarias. Remember kung bakit hindi siya nakapagsalita? Sabi dito, because you did not believe my words, which will be fulfilled in their time. Until na ipananganak yung bata na yan, tsaka lang makakapagsalita. Ano pong makikita natin dito? The true worship and clear communication with God always follow a heart of obedience. In Old Testament, kapag ang mga tao po ay na-encounter nila yung atin pong Panginoon, it's either sila po ay magpo-fall into ground, sila ay mamamatay, sila ay magpo-produce ng takot. Pero ano po itong, even yung high priest ay nag-trembled po kapag naranasan nila yung presensya ng atin pong Panginoon when they encountered the Lord in the holies of holies. But we can notice here, in Zacariah, wait lang po, tumalon yung aking ayun. Mamaya ka pa pala. Ayan. Tuloy po tayo. Ayan. Diyan po kayo? Ayan. Sige. Ayan. Tumalon yung aking note. Tinry ko kasing wag mag-iPad kaya Ayan. So, meaning, nung sinabi po natin, the true worship and clear communication with God always follow a heart of obedience. Ibig sabihin po nito, if we really have an obedient heart sa ating pong Panginoon, kung totoo yung ating puso, na sinusunod natin yung ating pong Panginoon, at nakikita po ito ng ating pong Panginoon, alam ng Diyos, siya lang ang nakakalam po ang laman ng puso ng isang tao, sabi po dyan, it produces true intimate relationship with God. Kung totoong sumusunod ka sa Panginoon, at totoo yan sa'yo, magpuproduce yan, ng isang manifestation yan ay yung intimate relationship mo sa ating pong Panginoon. May nakakita man o hindi, may alaman ni pastor o hindi, alaman ng kamag-anak mo, alaman ng kasama mo sa bahay o hindi, pero ito ay magpuproduce ng relationship sa ating pong Panginoon.
And it clearly showed dito po kay Zacarias, no? Even na matagal po siyang naghintay doon sa pangako ng ating pong Panginoon, ano po makikita natin dito? Still, meron po siyang intimate relationship sa ating pong Panginoon. Kaya noong sinunod niya, the moment na sinunod niya yung pangako, yung sinabi ng anghel, na pangalanan na John, binalik ng Panginoon yung kanyang salita. In verse 6, makikita po natin dyan kung gaano ka-intimate ito pong relationship ni Zacarias sa ating pong Panginoon. Sabi in verse 6, they were both righteous in the sight of God, walking blamelessly in all the commandments and all the requirements of the Lord. In verse 23, tatalon po tayo, sabi po dyan, when the days of the priestly service were ended, he went back home. Ito po ay katatapos niyang alisan ng speech. Inalisan na siya ng salita, hindi siya nakakapagsalita, still, tinapos niya pa rin po yung kanya pong tungkulin bilang priest. And that is obedience na sinasabi natin. That is the obedience of faith na makikita natin sa buhay ni Zacarias. Na dapat din po nating i-apply sa atin pong mga sarili. So ano pong ma-apply natin dito sa atin pong mga sarili? Are we doubting yung delay na ibinibigay sa atin ng Panginoon kapag tayo po ay humingi sa Kanya, sa ating pong mga panalangin? Remember, ito pong si Zacarias, naghintay po siya ng 9 months of silence hanggang ipanganak ito pong si John. Hanggang siya po ay makapagsalita ulit. And more or less, I think around 50 years para sagutin yung kanyang napakatagal ng panalangin. Kaya po ba natin maghintay ng 50 years dun sa ating pong mga panalangin? Sabi po dyan, God's silence is not His absence. Hindi porket tahimik ang Diyos, wala siya. Trust His character when you cannot trace His hand. Pangalaw pong bagay na makikita natin dito is the national covenant of God. Pag sinabi po nating national covenant of God, meaning ito po yung covenant ng ating pong Panginoon, hindi po sa atin yun, hindi sa Pilipinas. Ito po ay una, covenant ng ating pong Panginoon sa mga Hudyo, second to the Gentile world. Here, sa time na to, in verse 67 to 75, si Zacarias po ay nakakapagsalita na. And he was filled with the Spirit according sa ating scriptures. And after niya pong makapagsalita, ang ginawa niya po doon ay nag-speak siya in praise of God and then nag-prophesy po siya. At manonotice po natin dito na si Zacarias, nung siya po ay nakapagsalita na, kakapanganak lang nung anak niya, no? Kakakita niya na yung anak niya. Yung excitement niya ay hindi doon nag-start, no? Nung pinanganak yung John the Baptist. Nag-start yung kanyang excitement saan? Doon sa Messiah. Kasi alam niya darating yung Messiah dahil totoong dumating yung forerunner. Basahin po natin yung prophecy na sinabi po ni Zacarias nung siya po ay na-filled ng Spirit dito. So makikita po natin dito yung connection noong Davidic law o Davidic covenant. Ang tawag po dyan ay Davidic covenant, no? Doon sa sinabi po ni Zacariah, yung kanyang prophecy, nakakonect po ito doon sa tinatawag nating Davidic covenant. Mababasa po natin yan in 2 Samuel verse 7. Particularly, chapter 7, particularly verse 12 to 16. No? Dito po ipinakita ng ating pong Panginoon kay David sa pamagitan ni Nathan, ni Prophet Nathan, na mula sa lahi mo, David, I will build my kingdom, I will raise you a Savior. Ito po yung sinabi ni atin po noon. Ang ginamit po dito ni Zacarias is yung term na horn of salvation in the house of David. Ito po ay in reference, particularly sa sinabi kong text, mababasa po natin yan sa 2 Samuel. No? Ito pong horn of salvation, ang ibig sabihin po niyan is God's strong deliverer. Okay? So ibig sabihin, yung unang prophecy na sinabi ni Zacariah after niya makapagsalita, ay patungkol dito po sa tagapagligtas. Ang tinutukoy po ditong horn of salvation is yung pagdating ng tagapagligtas. Pangalawa, makikita rin po natin dito yung nabanggit din dito ni Zacariah, yung Abrahamic oath. No? In verse 73, mababasa po natin dyan, 73, the oath which he swore to Abraham our father. So yung prophecy na binanggit ni Zacariah patungkol doon sa Messiah, ay nabanggit niya
out of his excitement kasi dumating, ipinanganak yung kanyang anak. Ano po yung ibig sabihin nitong bagay nito sa atin, no? Why is it important for us to know itong bagay na ito? Na merong connection yung mga propesiya patungkol sa Misaya dito sa propesiya in the New Testament na binanggit ni Zechariah. Ito po yung makita natin na yung gospel or the message of salvation, the good news na ibinahagi ng ating pong Panginoon, na ibinigay ng ating pong Panginoon doon sa mga patriarchs, kay Abraham, kay Jacob, kay Isaac, ay yun pa rin po yung kanyang plano. There is no plan B sa pagliligtas sa kanya pong bayan. There's no plan B sa pagliligtas niya para sa lahat ng makasalanan. Still, ito pa rin po yung kanyang national covenant, yung pangako niya dito po sa kanyang pong sa kanya pong bayan. Hindi pa rin po ito nagbago. Meron po tayong isang importanteng tanong na dapat pong itanong natin sa atin pong mga sarili patungkol po dito sa bagay nito. Naging focus po ng prophecy ni Zechariah ay yung pagliligtas ng ating pong Panginoon. Yung plano ng pagliligtas ng ating pong Panginoon. Yung pagdating ng Messiah. Ang question po natin dito, why does God save? Ba't kailangan iligtas tayo ng ating pong Panginoon? Bakit tayo niligtas ng ating pong Panginoon? Bakit kayo nandyan? Bakit ako nandito? Bakit tayo lahat ay nandito? At dapat po nating masagot. At sinagot po ito ng propesiya na binanggit po ni Zechariah. In verse 74, ang sabi po dyan, this is the reason kung bakit po tayo ililigtas ng Lord. In 73, yun yung oath na ipinangako ng Diyos kay Abraham na ililigtas niya ang kanyang bayan. Kasama po tayo nun. Eventually, tayo ay damay doon. And the reason why He saved, in verse 74, sabi po dito, to grant us that we, being rescued from hand of our enemies, might serve Him without fear, in holiness, and in righteousness before Him all our days. Ano po yon? That we might serve Him without, una, walang takot. Pangalawa, may kabanalan. Pangatlo ay may katuwiran. Yun po yung plano sa atin ng ating po Panginoon kung bakit tayo niligtas. Para tayo po ay maglingkod sa Kanya na walang takot. Bakit nabanggit doon na walang takot? Kung atin pong mapapansin, every time na ito pong mga anghel ay ipapadala ng ating pong Panginoon here in the New Testament, para po ipahayag yung mabuting balita ng pagdating po ng Messiah, yung good news, ano po yung unang bungad ng mga anghel? Or ano muna yung reaction ng mga tao pag nakita nila yung anghel? Natatakot sila. No, parang seemingly mamamatay sila. No? Pero anong sinasabi lagi ng anghel? Do not be afraid. At ito po yung reason kung bakit po tayo niligtas ng ating pong Panginoon. In Old Testament, kapag ang tao na-encounter niya yung Diyos, it's either siya po ay mamamatay or it's either siya po ay malalaglag, mahihimatay. No? Even yung mga, nabanggit ko po kanina, even yung mga high priest, kapag sila ay pumasok sa Holies of Holy, talagang nanginginig sila pag na-encounter nila yung glory ng ating pong Panginoon. Lalo na kapag sila ay may kahit katiting na bahid ng kasalanan on the spot. Sabi po ng mga nag-aral, kapag ikaw ay high priest at natagpuan na yung puso ay may katiting na bahid ng kasalanan, pagpasok mo doon, patay ka agad. Kaya takot sila. Kaya yung mga high priest na pumapasok daw sa dakong kabanal-banalan ay meron silang kaliling, bell, yung kling-kling, ganon. No? Pag hindi na daw hindi na daw tumutunog yun habang kasi naglalakad yung mga yung high priest, nakikita lang yun pa. Pag hindi na daw tumutunog yung bell, patay na yun. No? Tapos hahatake na sila. Ganon yung terror na naranasan ng mga tao in the Old Testament when they encounter God. But ang sabi ng ating pong Panginoon, kaya ko kayo ililigtas ngayon para kayo ay makapaglingkod sa akin na walang takot. Hindi kayo matatakot kapag kayo ay lumapit sa akin. Pinunit ng atin pong Panginoon yung harang na naghaharang doon sa dakong kabanal-banalan pati doon sa tao. Para tayo ay malayang makalapit sa atin pong Panginoon. Hebrews chapter 4 verse 6, sabi doon, tayo ay malayang makalapit saan? Sa throne of grace of God. And we can also notice that dito po sa Zechariah's prophecy. No? Sabi po dyan, sinabi po ng atin pong Panginoon, ng Diyos ay dumating para ano? Para tayo ay una, ay makapaglingkod sa Kanya na walang takot. Pangalawa, in return, tayo po ay maglingkod sa Kanya mayroong kabanalan. At tayo po ay maglingkod sa Kanya na mayroong katwiran.
Ganun po ba tayo naglilingkod sa ating pong Panginoon? Yun ang reason kung bakit po tayo niligtas ng ating pong Panginoon. To live in holiness and righteousness. To live without fear sa ating pong Panginoon. Another thing na manonotice po natin dito sa prophecy ni Zacarias ay sinabi po dito ni Zacarias sa kanyang prophecy in verse 68. Blessed be the Lord God of Israel, for He has visited us and accomplished redemption. Just want to highlight yung word na ginamit po dito mula doon sa prophecy ni Zacariah, visited. Hindi niya po sinabing came to us, no? Ang sabi niya po dyan ay visited. So para po kay Zacarias, ang pagdating po nung Misaya ay visitation. Pagbisita nung hari, pagbisita nung tagapagligtas. Sa Greek word po nito pong visitation, ay ibig sabihin po niyan ay epeskepsato. Ang ibig sabihin po niyan is meron siyang intent to help or to rescue, no? So yung Diyos binisita niya tayo para tayo ay iligtas at para tayo i-rescue saan doon sa atin pong hinakasaglakang buhay. Ano yun? Anong klaseng buhay yon? Buhay na makasalanan. May kita po natin dito that God isn't just watching us from distance, no? Na nakita niya yung mga tao, magulo, makasalanan, o sige, ano kang gagawin? O sige, iligtas natin sila. Hindi, He visited us. Pumunta siya mismo doon. He stepped into the human drama to redeem His people. Siya mismo yung pumunta doon. It's not just an spectator. Anong ginawa niya? Siya, or audience, anong ginawa niya? Siya mismo ay pumunta doon to be the main character. Pumunta yung ating pong Panginoon sa mundo, hindi para lang maging spectator, tingnan lang panoorin, kundi para po siya maging main character. Ito pong drama ng pagkakasala ng tao. At walang hanggang paghingi sa Diyos ng tulong at kaligtasan. Basahin niyo po yung Bible niyo. Kapag binasa niyo po yan, makikita niyo doon, ang bida dyan si Jesus. From Genesis to Revelation, it's all about Jesus. Ano po makikita natin ditong application? Yung atin pong security as believers ay nakabatay po doon sa paniniwala, doon sa sinabi ng salita ng Diyos na ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. At kung ang Diyos ay tinupad yung kanyang pangako 2,000 years ago dito po kay Abraham at nasaksihan natin dito sa atin pong teksto, He will keep His promise to return for His church. Ang tanong po natin dito, do you live as one who has been liberated to serve Him? Ano pong sabi po dun sa ating text? Kung paano daw po mabuhay, kung ba tayo niligtas ng ating pong Panginoon? To serve Him without fear, to live in holiness and righteousness. Last na point po natin at sa umaga pong ito is may kita po natin dito mula doon sa walang hanggang kapurusahan, mula doon sa walang hanggang kamatayan, paghihirap na ihanda ng Diyos doon sa mga taong hindi sumusunod sa Kanya. Makita natin dito, ipinagkaloob ng Diyos sa sanlibutan, yung tinatawag nating walang hanggang awa or grasya, the eternal mercy of God. Basa po natin yan sa verse 76 to 80 ng atin pong teksto. Doon po sa prophecy ni Zacariah. Finally, dito po sa part na ito ng prophecy ni Zacariah ay after niyang i-address yung tagapagligtas, in-address niya po mismo yung kanyang anak. No? Dinefine po dito ni Zacarias yung trabaho ni John the Baptist, no? As the shadow of the coming Christ. At ito po dapat yung pag-aralan natin kasi dapat ganito po tayo sa atin pong kapanahunan. No? Tingnan po muna natin, ano ba yung trabaho ni John the Baptist according po dito sa atin pong text. Una, siya po ay forerunner's mission. Siya po ay forerunner of the coming Messiah. Binanggit po yan in verse 17 noong anghel. Sabi diyan, it is He who will go as a forerunner before Him. Tinutukoy pong Him doon ay yung atin pong tagapagligtas, ang Messiah, ang Panginoong Hesus. Yun po yung kanyang trabaho. And here in the prophecy of Zechariah, ito pong si John is the prophet of the Most High. Ganito po siya dinescribe o dinefine doon sa prophecy. The prophet of the Most High. Siya po ay yung propeta ng tagapagligtas ng Messiah. Ang kanya pong trabaho ay not to be the light of the world, kundi ang trabaho niya is to point
yung mga tao, particularly yung bayan ng Diyos, to the light. Remember John chapter 1, mababasa po natin doon, that begins the ministry of John the Baptist. He prepares yung way ng atin pong Panginoon. Ang trabaho niya is to prepare the knowledge of salvation. Para yung bayan ng Diyos, yung mga tao na nandun, malaman nila na may parating na Misaya. At kung sino yung Misaya. Sa atin pong mga buhay, bilang mga mananampalataya sa modernong panahon, in our generation, tayo rin po ay mga forerunners. Hindi po tayo niligtas ng ating pong Panginoon dahil sa wala lang. We are forerunners, not the coming Messiah. Wala na pong ibang darating na tapagliligtas. Hindi po totoo na may darating na, na sasalubong sa langit tapos yung ating iglesia ay aangat na gano'n. Hindi po totoo yun. Sasalubungin natin siya doon sa ere. Hindi po totoo yun. At hindi po totoo na may sa kapanuhanan natin ay merong nag-i-exist na tagapagligtas. Tapos na po, dumating na po yung tagapagligtas. Namatay na po sa krus, nabuhay na po magmuli. But we are forerunner of what? Of the coming judge. The coming kings of kings and lords of lords. Ang ating pong Panginoong Sus ay babalik po muli. Naghihintay po ba tayo? Naghihintay po ba tayo ng matyaga, na may katapatan? Naglilingkod po ba tayo ng walang takot, na merong kabanalan at meron pong katwiran sa harap niya? Kung alam natin na darating ang ating pong Panginoon na tayo ay tagapaghanda ng pagdating noong judge na King of Kings and Lord of Lords, ang ating pong mission is to let them know the way of salvation. Diyan, ang trabaho niya is to preach the knowledge of salvation. Ang atin pong trabaho is to tell the world yung way of salvation. And John 14:6 says, there's only one way, kung paano tayo makakarating sa kalangitan. Walang iba kundi yung atin pong Panginoong Hesus. Pangalaw po, pinakita po dito kung paano maliligtas yung tao. No? Sabi po dyan ni Zechariah, define niya dyan yung salvation as a remission of sin. No? Kapatawaran ng kanila pong mga kasalanan. Meaning, pag sinabi natin kapaturuan ng kasalanan na gusto pong patungkulan dito ni Zacarias, ng propesiya ni Zacarias, ay hindi dahil ikaw ay mayaman, hindi dahil kaya mo magbigay, magkakaroon ka ng kapatawaran ng kasalanan. Hindi dahil ikaw ay may katayuan sa buhay, kaya mong bilhin itong mga bagay na ito dito sa mundo, ay meron kang kapatawaran ng kasalanan. But the nature of the forgiveness of this sin is what? Is spiritual. Ito ay patungkol sa espiritu, doon sa ating spiritual sin. In verse 77, mababasa po natin, to give His people the knowledge of salvation by forgiveness of their sins. And last but not the least, makita natin dito is the sunrise of grace. Sinabi po dyan ni Zacarias that the Christ ay day spring of the sunrise. No? He comes to those sitting in the shadows of death. Nung panahon po ng Israel during this time, ito pong mga Israel na to ay nasa iron boots of the Roman Empire. No, dinescribe po ni Daniel ang Rome as the iron and clay, both hands and then yung feet. At yung bayan ng Israel po ay nasa paa, ito pong iron and clay na ito, which is the Rome. Ang in-expect po nitong mga Israelites, itong mga Hudyo, na yung darating na Messiah ay napaka makisig. No, makisig ang ating po Panginoon Jesus. I mean, soldier type na tao, na merong espada, merong kabayo, pero hindi po ito yung dinescribe dito. Hindi po yung Messiah na in-expect nila. Kaya po hindi nila tinanggap yung ating pong Panginoon. Sa karamihan sa kanila ni-reject ating pong Panginoong Jesus. Pinakita rin po dito ni Zacarias yung standing ng tao before God. Sabi po dyan, in verse 78, basahin po natin, because of the tender mercy of God, with which the sunrise from on high will visit us. So ito po yung katayuan ng tao. No? Sinabi po dyan, literally, ang ibig sabihin po nito, na sinabi po ni Zacarias, yung tender mercy, we can translate that doon sa tinatawag nating bowels of mercy. Pag sinabi nating bowels of mercy, that is a deepest seat of emotion ng tao. Deep compassion. No? At yun doon po yung naranasan ng ating pong naramdaman ng ating pong Panginoon doon sa plano ng pagliligtas niya sa mga tao.
No, doon sa mga sinners, kasi yung malalim na awa ang naranasan ng Diyos sa atin. No? Kung atin pong i-illustrate yung pangyayari to, imagine niyo po na kayo po ay nasa madilim na lugar, and then wala kayong nakikita na kahit ano, wala kayong nakikita na kahit katiting na liwanag, hindi kayo makagawa ng kahit anong paraan para magkaroon kayo ng sariling liwanag doon sa inyong dadaanan. Pero biglang may sumikat na araw. Hindi may dumaan na sasakyan, ha? So, may sumikat na araw. So, parang ganun daw ini-illustrate yung kaligtasan ng tao, yung katayuan ng tao. Wala kang magagawa kahit ano doon sa kadiliman na yon. Pero yung pagsikat ng araw, out of your control, that is the Lord, yung pagdating ng Mesaya. Sa atin pong, sa bawat isa po sa atin, dahil sa nanonood sa atin po sa FB Live, hindi pa po natin naunawaan kung ano po ang daan sa kaligtasan. Ano po yung mga sinasabi natin, paano tayo mapapatawad sa kasalanan, ano yung sinasabing Misaya, ano yung tagapagligtas. Para tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, ang tanging paraan lang po ay tanggapin natin ang ating pong Panginoong Hesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Yun lang po ang sinasabi ng Biblia. Sabi po sa Romans, kung ating ipoproclaim sa ating mga bibig na si Jesus ay Diyos, tayo po ay magkakaroon ng kaligtasan. At yun din po yung nais sabihin natin sa umagang ito. Nang pagdating ng Mesaya, ang mensahe po na ito ay mensahe ng kapayapaan mula sa Diyos, ang mensahe ng grasya ng ating po Panginoon na ibinigay po sa atin. So ano pong makikita natin dito? Bilang pagtatapos po, si John po ay lumaki sa desert. So siya po ay hanggang sa yung kanyang public ministry ay mag-start in John chapter 1. Ating pong mababasa doon. 30 years later, to be particular, 30 years and 6 months, no? Kasi 30 years old nag-start ang ating pong Panginoon sa kanyang ministry. Na-accomplish po ni John yung something greater. That even the Lord Jesus Christ recognized na walang ibang ipinanganak mula sa babae na higit pa kay John. Ano po yun? He prepared the way of the Lord. At tayo rin po, yun po yung ating tungkulin. Ang ating pong tungkulin ay pahayag na may darating na Kristo. Pero yung Kristo na darating na yun ay hindi na Mesaya, kundi ang darating na yun ay Judge of this world. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong mensahe na po narinig. Dalangin namin na ito po ay magrema. Matuto kami mula po, Panginoon, sa aming pong teksto. Sa iyo po ang papuri at pagluwalhati. Amen at amen.